So, araw-araw ay umulad ang pananampalataya sa Diyos. Ito po yung mga ilang mahalagang dapat nating tandaan. Grow up in faith. 4 tips ito, mga bata, mga magulang, mga kapatid, mga anak. Tandaan po natin. Una, ang sabi rito, never stay the same. Yan. Pakibasa nga ng malakas. Lahat kayo, pakibasa lahat ng malakas. 1, 2, 3, go. Clyde, pakibasa. Ikaw ang may mic. Napuputol yung mic mo. Never stay the same. Yan. Never stay the same. Ano ibig sabihin yan? Palagi ka dapat na may natututunan sa buhay. Yan. So, kung kayo'y nag-aaral sa eskwelahan, Clyde, at kahit hindi nag-aaral sa eskwelahan, dapat daw, para tayo ay umunlad sa pananampalataya, ay never stay the same. Ibig sabihin, kailangan araw-araw may natututunan ka sa buhay. Di ba? Kaya ang school days ay napakahaba, no? 300 days na nag-aaral sa eskwela ng mga bata. Hindi pa ulit-ulit ang tinuturo. Iba-iba ang tinuturo sa school. Sa buhay natin ay ganun din. Kailangan araw-araw may nadadagdag tayong natututunan sa buhay. Itong isang quotation na gusto kong ibahagi sa inyo, sabi ni Zig Ziglar, your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Pakibasa nga ito, Clyde. Pakibasa. Clyde, pakibasa. 1, 2, 3, go. Clyde, pakibasa. Maghahang na naman. Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Ano ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, yung attitude ay ito yung sinasabi na natural ability to do something. Meron kang tinatawag na kakayahan na gumawa ng mabuti. Ano? Sa iyong isip, sa iyong ugali. Ano? Yan yung aptitude. At then you determine yung altitude. Yung ibig sabihin ng altitude, the height of an object or point in relation to sea level or ground level. Ibig sabihin, yung altitude, ikaw ay tumataas na. Ano? Tumataas. So, ang buhay natin, tayo ay hindi habang panahon ay estudyante. Darating ang panahon, ikaw naman ang magtuturo. Ayan. Dati, hindi mo alam ang ABC. Ngayon, alam mo na. Dati, ang alam mo lang bilangin ay 1 to 10. Ngayon, 1 to 1,000 na. Yung altitude, nagkakaroon ka ng improvements. Pakisabi nyo nga, improvements. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Improvements. Nakikinig ba kayo? Kaya ako kayo pinagbabasa para malaman ko kung nakikinig kayo. Okay. Grow up in faith. Pakibasa, Clyde. In faith. Pakibasa. Ulitin mo, dahan-dahan lang, dahan-dahan, napuputol eh. Ulitin. Yung mic natin, pastor, parang teka-teka, lagi napuputol. Ano ba? Palitan ko. Talagang gamit natin, sira-sira. Pastor, mga binibili mo eh, sa ikaw ang bumili niyan eh. Grow up in faith. So, kailangan kaya mong magtiwala sa power ni God. Ayan. Para maniwala, para umuunlad ang iyong pananampalataya. Naubo po ako, napakalamig dito ngayon eh. Kaya mong magtiwala sa power ni God. Naniniwala ba kayo sa power ni God? Palakpak nga po, palakpak. Kung naniniwala sa power ni God. Ayan. So si God po ay makapangyarihan.
Kaya para umuunlad ang pananampalataya natin, ay tinatanggap natin yung kapangyarihan ni Lord sa buhay natin. Ang kapangyarihan po ni Lord, hindi po natin pwedeng basahin, bigyan ng forecast. Hindi natin alam kung saan ang gagaling ang kapangyarihan ni Lord. Kailangan lang natin manampalataya sa Kanya. Ayan, di ba? Dati si pastor wala siyang motor. Ngayon may motor na siya. Dahil sa pananampalataya. Dati wala siyang maraming bagay na wala sa kanya. Pero ngayon nasa kanya na. So ganun po ang faith in God. Ikalawa, pangatlo na pala to, growing up uses scripture. Ayan. Clyde, alam mo ba, pakibasa mo nga yung nakalagay sa harapan ng ating church, yung nasa plywood, yung mga awit, pakibasa mo nga yan. Mga awit, chapter 1, verse 1 to 2. Lagay mo ng mic. Yeah, napuputol. Hindi nakikinig sa bayan ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang wika. Hindi siya nakikisama sa mga pagkya at hindi nakikisangkot sa gawain sa iyo. Tanghali, kasiyahan niya sumunod sa kautusan ni Yahweh, pinubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Yun. Okay, ulit mo yung huling-huli. Binubulay niya ito sa araw at gabi. Yan. Kaya yan ang ating theme. Ang Bible verse, ang theme of the month natin, hindi lang month, for 3 months, bago natin palitan yan. Growing up uses scripture. So, kailangan nating umunlad sa pagbabasa, sa pagkaalam ng banal na kasulatan. Study to grow up. Araw-araw, makinig ng Bible reading sa YouTube. Meron na tayo Bible reading sa YouTube eh. Nakikinig ba kayo dyan? Yan ay ating sa next year, sa ating gagawing mga scholar at sa mga member, lahat tayo kailangan araw-araw nakikinig ng Bible reading sa YouTube. Sa YouTube. Libre na yan. At napakagandang pakinggan. Ako po mga kapatid, pag bago matulog, pampatulog ko, binubuksan ko ang Bible reading na yan sa YouTube. Nakikinig ako hanggang sa makatulog ako. Yan ang ginagawa ko araw-araw. Kaya libre naman po yan eh. Lalo na kung kayo may data, may internet, libre lang yan eh. So, kamukha yan. Wala naman patayan ng internet, gamitin natin, samantalahin natin. Okay, ito yun. Ito yung binasa ni Clyde, Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Ito nakasulat diyan sa mga awit, chapter 1, verse 1 to 2. So, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Yan. Kinakailangan sa araw at gabi. Hindi lamang minsan sa isang linggo. Minsan tayo po yung nagbabasa ng Biblia, tuwing linggo lang, pagpupunta lang sa kapilya. Mabagal po ang ating pag-unlad. Kailangan, sabi ng banal na kasulatan, araw at gabi. Hindi siya isang araw lang. Araw-araw, 7 days. Ang sabi rito, meditate to grow up. Ang kailangan, hindi lamang nagbabasa, kung hindi binubulay-bulay. Sa English, ang tawag doon ay meditate. Meditate to grow up. Mine-meditate. Daily personal reflection and prayer. So, kailangan po, araw-araw po yan tayo para tayo umunlad at makita natin ang ibig sabihin ng Pasko ay pag-asa. Nagkakaroon tayo ng meditation araw-araw. Daily personal reflection and prayer. Kung kayo sa umaga nagmamadali, papasok kayo, maliligo, kakain, takbo agad,
sa gabi nyo po gawin ito kasi sa gabi mahaba ang oras. Huwag na kayong maghaba ng oras sa Facebook. Bago kayo mag-Facebook, dito muna kayo pumunta sa personal reflection and prayer. Okay? And daily devotion. Ang tawag doon ay daily devotion. Lagi kayong mananalangin. At sa susunod na taon, sa kalooban ni Lord, ang gagawin nating assignment, yung mga mag-a-apply ng scholarship, ang nanay at saka ang mga bata na ay i-require natin na magkaroon ng daily devotion. Yan po ang isa sa requirements ng ating scholarship program. Sapagkat ayaw natin sila na bibigyan lang natin ng tulong pero hindi naman sila uunlad sa pananampalataya. Yun lamang ang kapalit para sa kanilang buhay. Sa huli, ang sabi rito, may bagong pag-asa na darating mula kay Jesucristo, kay Jesus Christ. Naniniwala ba kayo dyan na may pag-asa? Okay. Ngayong bagong taon, ang buhay ay kay Jesucristo, palaging may pag-asa. No? Mali spelling ng bagong taon. I-correct natin. Yung bagong taon, ngayong magbabagong taon, di ba? Ay ang ating titingnan ay palaging may pag-asa. Ngayong bagong taon na ang buhay ay na kay Jesucristo, palaging may pag-asa. Sige, tayong lahat ay tumayo at tayo'y manalangin. Tayo'y tumayo at tayo'y manahimik. At tayo'y manahimik at tayo'y maniwala na ang Diyos ay nasa atin. Kailangan nating manampalataya, umasa sa kapangyarihan ng Diyos, at ang Diyos ay maraming paraan upang ang kanyang pagpapala ay makarating sa atin. Sige, tayo lahat ay manalangin. Tayo gusto nating huwag masayang ang Paskong ito na tayo ay hindi makakilala sa Panginoon bilang siya ang tunay na kahulugan ng Pasko. Ako po'y mananawagan sa sino man na nais na kilalanin at magkaroon ng pag-asa at madama ang tunay na diwa ng Pasko ngayon. Ako'y mananalangin at itaas ninyo ang kamay sa gustong sumunod sa aking panalangin. Sige, itaas niyo po ang kamay sa gustong ipanatili nyo nga nakataas. Panatiling nakataas ang inyong kamay at sumunod po kayo sa aking panalangin upang ngayong Kapaskuhan ay madama natin na ang Pasko ay nagdudulot ng pag-asa pag tayo ay nananampalataya sa ating Panginoon. Ako'y mananalangin, sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Panginoong Hesus, lumalapit po ako sa iyo. Lapit po kami sa iyo. Na ngayong Kapaskuhan Ngayong Pasko, ay maranasan namin maranasan sa akin ang tunay na diwa ng Pasko. Tinatanggap ka po namin sa aking puso, sa aking buhay. Pumasok ka po sa akin bilang aking tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan at tanggapin niyo po ako bilang iyong anak na
na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin. Panginoon, narito ang iyong mga anak na nagsambit ng pananalangin ng pagtanggap sa iyo. Naway maging totoo ito sa kanilang puso na ikaw ay pinapapasok nila, tinatanggap nila at handa kanilang sundin, lalong higit na mag-aral, magbulay-bulay ng iyong salita upang sila ay lalo mong tanggapin at tumanggap ng mga pagpapala at ng iyong kapangyarihan mula sa iyo. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang aming gawain mamayang gabi, ang aming kids presentation, ang Christmas presentation. Salamat sa mga magulang na dinadala nila dito ang kanilang mga anak, inihanda, binibihisan, pinapaliguan, pinakakain tuwing umaga ng linggo upang makinig, mag-aral at dumalo sa aming mga pagpupuri at pagsamba. Pagpalain mo pa noon ang lahat ng pamilya, lalo na po ang mga nanay at tatay na naghahanap buhay. Bigyan mo sila ng kalakasan. Nadalangin din namin ang aming bansang Pilipinas, ang maraming mga pangit na naririnig namin sa nangunguna sa aming bansa. Patuloy mong pagpalain ang aming Pangulo, si President Bongbong Marcos Jr., ang mga senador, mga congressman, silang may hawak na masaselang tungkulin sa aming bansa. Nawa, Panginoon, pagpalain mo ang bansa namin sa darating na Kapaskuhan, darating na bagong taon, na maging masaya ang aming pagdiriwang. Ikaw nawa ang magbigay ng kagalingan sa lahat ng may nararamdaman naming mga kapatid na mayroong karamdaman, ang pamilya ni Pastor Phil, ang pamilya ni Ate Jean, ni Ate Salve, at na lahat ng iyong mga anak na narito, mga bata, mga magulang nila, pagpalain mo sila, Panginoon. Ipakita mo na ang nagtitiwala sa iyo, ang kumikilala sa iyo kailanman, ay hindi mo pababayaan sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, tapos na po, Pastor. Pwede ka nang magpaawit at pagkatapos ay ibigay ang bendisyon bago po tayo magtapos sa ating banal na gawain sa umagang ito. Okay, Pastor Phil? Okay po. Awit mo na po tayo. Awit po tayo. Wala. Hello. Oh, awit mo na tayo, mga kapatid. Wala. Hello. Awit mo na tayo. Gamitin natin ito awit na ito. Gamitin natin yung Okamolitico. Okay. Gamitin natin ito. Ulitin natin yung Okamolitico. Okay. Sa Panginoon. Sundan natin itong awit na ito. Yan. Susunod, mag-aaral tayo ng mga instrumento. Yan. Okay. Sundan natin, ha? Yan pa. Joyful and triumphant, O God, O God, O Bethlehem. Amen, behold thee, for the King of angels, come let us adore thee. Oh, come let us adore thee. Oh, come let us adore thee. In Christ the Lord.
Sing choirs of angels, singing of salvation, oh, sing that in heaven there's holy word. Be to our Father, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him in Christ the Lord. Pray, Lord, we pray thee. On this happy morning of Jesus, forever be thy name adore. Lord of the Father, thou in blessed be. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. O come, let us adore Him. Yes, the Lord. In Christ the Lord. Okay. So tayo po ay mag-pray, petition mo. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoon sa buong sanlibutan ito. Sasamahan tayo ng Panginoon. Bibigyan tayo ng ating pagkain sa araw-araw at pang Christmas sa darating na Miyerkules at Huwebes sa Noche Buena. Ingatan tayo ng Panginoon sa lahat ng ating lakad, lay tayo sa lahat ng ulit sakit, aksidente at kapamakan. Bigyan tayo ng kompletong kagalingan at pagpapala sa ating pinansyal. Ibigyan niya tayo ng masaganang buhay sa pangalan ni Jesus, pag-aaring kapayapaan, at ang pag-ibig ng Panginoong Yesus sa ating pamilya, sa ating tahanan, sa pangalan ni Jesus, at ang magsabi,